Okay lang mga ka-electrical, no? So ito yung MPPT setup ko, no? So ito yung mare-recommend ko talaga sa isang buong bahay na, no? So wala lang aircon, no? Hindi kaya aircon. So rep, washing, pwede pero wag sabay, no? Then kung TV, electric fan lang, dalawang electric fan, isang TV, kayang-kaya yan. Basta may araw, no? So ito yung MPPT, no? Ayan. So sa ngayon, 191 watts ang harvest niya, no. So isang 550 watts na solar panel tsaka dalawang 160 watts na solar panel na naka-series ko 'yan. So ang battery ko ay isa lang. Okay? So bali 40 volts ang dumadaan dito, no. Papunta rito sa mga breaker ko 'yan. So 40 watts, 40 volts, okay. Then ang battery is 12 volts. So walang problema 'yon. So itong MPPT natin ay auto-detect na battery, kung lithium man yan o LiPo4, walang problema. Auto-detect din siya ng voltage, no? So paano ko nasabing pwede na talaga ito sa bahay? So tinesting ko na to, no. Talagang alas 7 pa lang pwede na ako mag-electric fan tsaka isang TV. So hindi ko rin mapangako yung sobra lakas to, pero talagang pag nahawakan nyo na to, talagang masasatisfy kayo dito, no? Lalo na kung gagawin yung dalawang solar panel na 550 watts. So sa ito pa lang setup ko na to, ayos na ako rito, no. Maghapon ko nagagamit yung electric fan tsaka TV. Okay. Tapos may additional minsan doon sa workshop ko, nag-ano rin ako ng ilaw ko, no. So tingnan natin, no. Sample natin paano nangyayari, no. So patayin ko yung dalawang solar panel ko. Tanggalin ko muna yung load ko, yan. Bababa din yung wattage ito, yan. So kapag nagdadagdag ka ng load, tumataas din yung wattage. Kasi kung tutusin yung 550 watts mo, kaya mag-harvest yan at least 50% niya. So 250 watts ang kaya niyan. Then sa 320 na solar panel, so kaya niya rin mag 50% na. So total kaya kong mag-provide dito ng 400 watts na power. Pero sa ngayon nakikita mo, binibigay lang niya yung is 174. Dahil nga yun lang yung naka-load sa akin, yung battery na sina-charge, dahil nagamit ko to kagabi, no. Hindi naman siya na full drain, pero nagamit ko siya kaya nabawasan, kaya malakas ang harvesting niya. So makikita mo yan kapag napo-full charge na yung battery mo, ay pababa yung wattage pati yung ampere niya. Okay. Ibig sabihin nun, malapit na mapuno yung battery mo. Pero sa ngayon, yan, malakas, no, dahil nga nagamit ko to. So ipo-full charge niyan alas 10 hanggang alas 11, full charge na agad yung battery ko niyan. So pero pwede kong pagsabayin na yung pagcha-charge tsaka yung paggamit ng appliances, no. So tingnan nyo, ito yung electric fan ko ulit. So meron akong vlog na ginamitan ko rin ng washing, no, kaya tumataas din yung voltage, yung wattage na yan, 73, 173 nag-load yan. So naging 189. Okay. So yung excess niya kapag nag-load ka, binibigay ng solar panel. Yun ang kagandahan dito sa MPPT natin. So kung magdadagdag ka pa ng load, tataas pa lalo yan. Nagto 250, 300. So depende yon sa araw. Kapag yung araw ay biglang lumilim, biglang lumilim, yung load mo ay magsishift, kukuha siya talaga sa battery na, no. Hindi na makakatulong si araw. Pero pag lumabas yung araw, so kukonsume ng battery, nagcha-charge, then naglalabas siya ng kuryente papunta sa load mo, then si solar panel mina-maximize niya yung ibibigay dun sa battery para ma-supplyan din yung load. Okay. So sample tayo ng isang example ng yan. So patayin ko ulit yung load, no. Galing ko. So patayin natin yung dalawa kong solar panel para makita natin, no. So patayin ko muna yung isa, yung 550 watts. Okay. So ang nangyari ay 112 na lang, no. Patayin ko ulit yung dalawang 160 watts ko naman. So nag-zero na. Ayan, zero na, no. Okay. So unahin natin yung 550 watts kong buhayan, no. Ayan.
So ang harvest ko sa 550 watts kung sa ngayon ay 9 ampere. Okay. 136 watts. Ayan. 550 watts yan. No? So hindi pa kasi masyado naarawan yan dahil nakalilim yan. So for demo lang itong ginagawa ko dito. No? Dapat talaga nasa bubong yan para mas maganda ang harvest. Okay. So yan. Then buksan naman natin yung solar panel ko na dalawang 160 watts na naka-series. Okay. Yun. So dumagdag pa no 180. So yun. Yun ang kagandahan dito sa MPPT natin. So lalagyan pa natin ng load uli. So tataas uli yan. Ito nyo. Dumadagdag no. Naging 200 na ngayon. So meron akong video nga na tinesting ko to sa washing no. So nagpo-full blast siya. Palibasa siyempre washing, nagse-surge yun, patay sindi. Tumataas din yung wattage ng higop ng wattage sa solar panel. So kaya masasabi ko kaya talaga yung washing. Then bukod is rep. So iniiwasan din natin dito ma-full drain yung battery dahil isa lang naman yung battery ko. Pero kung dadalawahin nyo, so yun, kayang-kaya na talaga ng washing tsaka rep. So yan, ang MPPT natin. So napakasimple lang naman yan. Ito yung breaker ng battery, then breaker ng inverter ko. So pinagbukod na natin yan para maiwasan yung high voltage dahil medyo malakas na nga yung setup na to. No? Then ito yung LBD natin yan. So kahit matindi ang sikat ng araw ay hindi niya na i-off yan dahil nga binukod na natin yung breaker ng inverter. So yan, pure sine wave 1000 watts ang package. Then 1000 watts ibig sabihin surge yun, yung biglang pasok ng kuryente. Kaya niya hanggang 1000 watts, pero ang continuous running talaga is 500 watts lang. Okay, so kaya pasok yung washing natin na patay sindi nag 300 watts, or rep refrigerator isang beses lang nag sa surge yun pagbukas, then pag sindi nagme-maintain na ng minsan na 80 watts yun, something din yun. So yan mga ka-electrical. So sinare ko lang sa inyo. Shoutout pala kay Sir Mark Andrew no, sa kanya to. At salamat sa pagtitiwala. God bless.